Kasabay ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates, nakipagpulong siya sa mga senior executive ng Dubai-based Damac Digital upang talakayin ang planong pamumuhunan ng kumpanya sa Pilipinas, kabilang na ang pagtatayo ng isang malakihang data center sa lalawigan ng Laguna. Si Creselyn Cataro magbabalita. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senior executive ng Damac Digital sa Emirates Palace Mandarin Oriental Hotel sa Abu Dhabi upang talakayin ang planong pamumuhunan ng kumpanya sa Pilipinas, kabilang ang pagtatayo ng isang malakihang data center sa lalawigan ng Laguna. Kasama sa pulong ang ilang miyembro ng gabinete, ang founder at chairman ng Damac Digital at iba pang opisyal ng kumpanya. Tinalakay na magkabilang panig ang posibleng kooperasyon upang palakasin ang digital infrastructure ng bansa. Binigyang diin din ang lumalaking potensyal ng Pilipinas bilang regional hub para sa data centers, cloud services at mga teknolohiyang pinapagana ng artificial intelligence. Tinanggap ng Pangulo ang planong pamumuhunan at ipinahayag ang kanyang suporta sa panukalang itayo ang inaasahang magiging pinakamalaking data center sa bansa. Bahagi ang pulong ng 2 araw na working visit ng Pangulo sa Abu Dhabi na kinabibilangan ng kanyang pagdalo sa Abu Dhabi Sustainability Week 2026 Summit at ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Dumalo rin sa pulong ang mga kalihim ng DTI at DICT, kasama sina Finance Acting Secretary Frederick Go, Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, Philippine Ambassador sa UAE Alfonso Ver, at Presidential Special Envoy for Trade and Investment Catherine U. Pimentel. Ang Damac Digital ay ang digital infrastructure at data center arm ng Damac Group na may operasyon sa 11 bansa, kabilang ang United Arab Emirates, Estados Unidos, Saudi Arabia, Turkey, Timog Silangang Asya, at Europa. Si Pangulong Marcos Jr. ay nakabalik na ng bansa nitong Miyerkules mula sa 2 araw na working visit sa United Arab Emirates, kung saan matagumpay na naisulong ang pagpapalalim ng bilateral na relasyon sa nasabing bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.